Hello everyone, my name is Bobby. I'm the eldest of our birthday celebrant. And this is my wife, Marlette, and this is my daughter, Ria. Hi, I'm Mick. I'm Mamala's eldest apo. I'm Naomi and I am the youngest apo of... Hello po, ako po si Romel Santos, son-in-law po ni Mama Laring. Ako po si Ella. Pangatlong anak na. Ang dakilang alala. Happy Laring. Happy Happy birthday. Greetings from your family over here with the Orange Best your brother, Tito Ramon, and his kids. The sister. And your younger sister. And the prettier than what you said. No, not the prettiest. Okay, Happy birthday to Lorraine, happy 80th birthday. Thank you for letting me stay at your house. wow, what a memory. That's the memory you had. Yeah, Huh? More birthday to come. Hi, Ate Talaring. Ate Talaring po. Happy 80th, Happy Laring. The sister-in-law from California. Happy 80th birthday, Ate Laring. Kumaring Ate Laring. Kumari, dapat siya wala. Kumaring ko rin. Happy birthday, happy 80th birthday, Ate Laring. Happy birthday, Ate Laring. Hello po ma'am, ito po si Augusto, ang inyong elementary student doon sa Letran. Tita Laring! Happy 80th birthday. Si Ali na rin naging kachika lang namin nung naging officer na. Okay, so first question, what do you call Mamala and how did you first meet her? Ako? Ay, sorry, hindi pala ako. Ikaw pala dapat sumagot. No, yung first meeting ko with Mamala was when she visited yung office ni kung saan kami nag-work ni Bobby. Hindi pa kami nun. Hindi pa. So my first perception with Mama was that she was friendly kasi the first time na she stepped on the dun sa premise, nag-greet na siya diretso dun sa mga cards, then afterwards sa mga co-employees just to check on the workplace kung saan nag-work sila. Yeah, tsaka posteryoso si Mamala, very beautiful. Yeah. Which is siya. Funnily enough, where I first met Mamala was nakita ko lang siya pag-gala-gala sa isang mall. Okay. So I called Mamala, short for Mama Lola. I've been with her all my life and I've known her all my life. Something I'm very, very thankful for. Ayun, I also sa bahay ako nila Mamala lumaki, syempre. So kasama ko during my childhood was Mamala and si Papalo. What I usually call Mamala is Mamala. And what my first memory was when I was in elementary, Mamala and Papala would usually take me out for lunch after school in malls or Mang Inasal. I call Mama Laring Mama. The first time I met her was nung unang dalaw ko po kay Rina. She was the one na nag-open ng gate. I was actually surprised. As a matter of fact, I didn't even realize na siya pala yung mama ni Rina nung pinagbuksan ako ng gate. I didn't know. Sino naman siya? I thought kapatid lang or... Nox! Okay. Kapatid or tita or Minsan ate, minsan Mamala. Pero mas madalas Mamala. Pero ang unang pasok dito, akala ko mataray kasi teacher. Tapos galing ibang bansa. Tapos okay naman. Hindi ako magtatagal dito kung gano'n. Galing nila. Okay lang. Punta lang kami doon sa Kapipyong. Nakakatali. Kasilip lang ako sa bintana, titingnan ko Ate Laring. Nahiya akong tumingin, nahiya akong bumati. Kaya ganun ko lang sila kilala. Pero nung bang maging matagal na, pagka nakikita kami yung pagka napunta sa Ubando, kasama yung mga kapatid niya na napakababait. Sila Henny, sila Toto, si Celia, si Oreng yan. Una ko nakilala si Miss Hilaria Benbiahe noong ka-excursion ng family excursion ng Elizalde Company. Pinakilala siya sa akin ni Romy. Barkada ko pa si Romy noon eh. Hindi pa ka Romy tawag ko sa kanya. Si Romy, magkabarkada. Ito na mga sagot namin sa question. Ang tawag namin sa iyo, Ate Laring. Kasi, yun yung kinakalakihan namin, Ate Laring eh. Tawag atin kasi Ate Laring. Tayo lang magkasuna yun. Ate Laring. Tapos, okay, panglimang kapatid, di ba? Kaya ate na rin natin. hindi ko alam. Hindi, among the 12, you're the fifth, but then you are the oldest now. Big 80. Wow, congratulations. Okay. Yeah. You are the big nanay. Nanay, 88. You're gonna be 100 years. Kayong favorite teacher ko ng elementary kasi kayo lang ata ang hindi ako binato ng eraser noon. Madalas akong mabato ng eraser ng elementary. Kasi nga, talkative ako noon, tsaka ewan ko ba, madami akong kalokohan ng elementary. Ewan ko kung pinadala niyo ako sa office ng principal o Mr. Marcy. As always, nung nakita ko kayo sa Facebook, I was so happy and I always tell you na the elementary school teachers are our second parents. And kayo po yun. Malalaki si Tatang. Yung si Tatang nga nag-ano ng thesis. Hindi ako lumalapit, kaya Larry, si
tata. Sabi ko, okay, yung thesis ko, hindi ko nga na-defend yung thesis ko. Pinasa ko lang. As her friend or family, ano ang pinaka-na-appreciate mo sa kanya? I find Mama La very helpful. Hindi lang siya hindi lang siya sa neighbors, sa friends, most especially sa family. Talagang matulungin si Mama La. Hindi mo kailangan humingi. Pag nakikita niya medyo need mo ng help, siya na mismo mag-offer sa'yo financially, emotionally. One personal experience ko talaga was yung nung nagpasama ako ng may kailangan akong kausapin na medyo problematic na student. So si Mama La can always provide also yung mga emotional support. Ever thankful ako kay Mama La was yung growing up, yung mga bata. Si Mama talaga nagtayong tutor all through the educational life. Actually, Papa and Mama are always there. Sila yung service ng mga apo nila. From Mikmik to Ria and to now to Yomi, di ba? Laging sila ang nag-aaral. Mas marami pa silang kaibigan na parents kaysa sa amin na mga magulang. Kasi talagang sila laging always present doon kasi nga we're working. Kaya sila lagi ang kasama ng mga bata. Hatid sundo yan. And the thing that I'm most thankful for is, echoing yung what they said, it's also just really the presence of during my formative years. So, ang dami rin like characteristics and values that right now are still rings through to my personality, such as being a reader. Syempre, she was the first person talaga to introduce me to books. So that's the very thing also, other than the fact as my tutor, na pinaka-tumatatak sa akin. Kumbaga, yung influence ni Mama talagang extends to all her grandchildren, to her children and to her grandchildren. Yeah. Very prominent ang ang influence sa akin. Yes. Pati kay Papa. Yeah. Favorite ko talaga, off the top of my head, yung hatid sundo ako ni Mama La at ni Papa Lo dati during my preschool or grade school years. Tapos after nun, nadali niya kami sa SM Fairview. Tapos kakain kami sa food court. Favorite ni Papa Lo yun. Tapos palagi kaming dadalhin ni Mama La sa book sale. Tapos doon kami maghanap ng mga books na hindi naman namin babasahin. Pero bibilin pa rin namin kasi worth 15-20 pesos lang sila kada libro. Yun yung favorite ko. Also, very thankful ako kasi one of my fondest memories also was tinuturuan ako ni Mama La palagi sa English, sa math, sa kahit anong homework ko dati nung grade school ako. Kaya feel ko yun yung reason bakit I found it easy to learn during my grade school years kasi every time pagka-uwi ko medyo strict si Mama La na kailangan ko munang gawin lahat ng homeworks ko before ako makapaglaro sa labas. Kailangan ko munang maaral hanggang this point, to the point na sinusulatan niya rin lahat ng mga textbooks ko para alam ko kung saan ako nag-stop, alam yung mga hindi pa clear sa akin, etc. Tapos, syempre favorite ko rin yung after nun, matutulog ako sa paahan nila Mama La. Remember ko kasi sobrang liit ko pa nun, so kasyang-kasya pa ako dun sa bed nila Mama La na yan kasi parang hanggang bewang ko na lang yung bed kapag humiga ako dun. I think Mama La is very cheerful and talkative. She likes to make people laugh a lot. And Ikaw din, napapatawa ka. ever sometimes I get disappointed with my grades. Tapos I tell her about it. Tapos papatawa niya na lang ako minsan. Kasi she always tells me that grades do not define me. Tapos Mama is very generous. Oh. I specifically recall kasi whenever we will make purchases, takot kaming dalawang ni Lina usually kapag malalaki yung mga purchases, pero Mama would always encourage us to go for what we want, go for what we think is due us. So ano siya, galante in a way because nung bago-bago pa lang kami nagsasama ni Lina, if she knew that we were working on a budget, she was always there to be our lifeline. So yun yung mga hindi ko malilimutan kay Mama, and very health conscious. Sa buong bahay siya yung health conscious. Hindi kumakain ng gulay. As in she knows and watches what we eat, and observes us kapag nag-overeat kami doon sa mga alam niya na unhealthy. Mas siya pa yung Pasalamat lang ako kasi kahit saan na ako nakakarating dahil sa kanila. Tama. Hindi ka mapupuring sa kanya pagkasama mo siya. Hindi siya nauubusan ng kwento. Tama. Tsaka kailangan, pang ilang ulit. 3 ulit. Pagka napunta sa Ubanduyan, hindi maaaring walang pasalubong sa kahit anong munting bagay. May pasalubong sa inang, sa amang, sa kaiso, sa kaelang. Talaga namang nakakatuwang natutuwa ang mga inang, kaelang. Pagka nga nung bang nito nga huli na nalayo kami, baga sa sila ang pumupuno ng pagkaalis namin,
Pupunta yan sa Ubando, kasama yung mga anak, mga apo, sila Rina, si Romel, si Marlet, si Bobby, kasama yung dalawang apo, pati si Ella. Ayan, kasama na rin si Naomi. Talaga namang talagang sila, no? Dadating, magkukwento, tatawag sa akin ng kailan ko. Kaya ako tatawag ko, kumusta ka dyan? Kasi eto, si Laring, sila Jessie, sila Romy, Amy, pumunta rito, dumalaw, may dalang nga igang ganun. Pitaka, nilagyan niya ng pera, sabi, pandagdag daw sa gastusin. Si Laring, ngayon tawag ko sa kanya Ate Laring dahil na asawa ko na si Ligaya ngayon. Kaya Ate Laring ang tawag ko at si Romy naman, Romy. Kahit na nakatatanda akong ng isang taon kay Laring, si Ate Laring na rin tawag ko sa kanya. Ate Laring pala. Ate Laring. Kasi sa mga nire-respeto kong kapatid, kasi maano ka eh. Mapagbigay ka ng mga advice. Very good, Even if the advice is work or not, but still okay. So, sa ibang mga kapatid ko, si Ate Laring nakama ng ugali ng nanay ko pagdating sa paghawak ng pera. Ako naman, I think si Ate Laring, ang trait niya that I admire the most is very forgiving si Ate Laring. Very pasensyosa at hindi siya mapagtanim ng sama ng loob. Kayo ang favorite teacher ko ng elementary kasi kayo lang ata ang hindi ako binato ng eraser noon eh. Madalas akong mabato ng eraser nung elementary eh. Kasi nga talkative ako noon, tsaka ewan ko ba, madami akong kalokohan nung elementary eh. Ewan ko kung pinadala niyo ako sa office ng principal noon, Mr. Marcelino. As always, nung nakita ko kayo sa Facebook, I was so happy and I always tell you na the elementary school teachers are our second parents. And kayo po yun. Ang pinakagusto kay Aling Galing, pag ako nagsabi sa kanila dito, wala siyang kinakampihan. Kahit ako kaibigan niya, hindi niya ako kakampihan. Basta, winaway niya kung sino talaga yung talagang may point of view, nag-a-advise siya. Ganun siya. Nag-a-advise siya talaga. Ikaw. Kasi hindi ka matanda sa akin, di ba? Grabe na. Oo. Wala pa naman may 81 dito. Kasi J plus D siya eh. Parang si Flo. Sa akin, di ba, bibigyan kami ng yung pag ito? Pinakagusto ko yung tagatulak ko ng point. Saan kayo nag-cheat? Ano lang ka lang sa akin? Ay, hindi na rin matuhod. Talaga nakaalala sa akin. Basta sa akin. Gusto rin paalalahanin. Oo, talaga siya nakaalala sa akin. Ano ang wish mo para kay Mama La sa kanyang 80th birthday? Siguro is, well, Mama La, you already have a really, really long life. But I want to be greedy and I want to wish for more years for you. I also hope na you're also very happy and you're also very proud of the people that we have become. Ako, si Ria, si Daddy, syempre, Tita Rina, everyone na pinalaki mo. I know we're very thankful to have you and I just wish that you're very proud of us. Yun lang. Happy birthday, Mama La! For Mama La, we thank you for being a blessing to our family, and may God continue to grant you good health, peace, and happiness. We love you. Love you, Mama. Boy. Go. My wish for Mama La is for her to be healthy and long life po siya and more birthdays to come. Happy birthday, Mama La. Love you. We love you. I'm so happy to be a part of the family. We wish you good health, long life, more celebration, and stay who you are, Mama. We appreciate you for who you are. Yep. Love you. Love you. Well, sana humaba pa buhay niya, maging healthy pa, maging good leader ng group chat ng pamilya namin ng Lying Good Trip. Dahil ganyan siya pinakamatanda. Siya ang lumalabas na leader namin. Sana maikagya kami lahat tungo sa... Like Kenny, I pray she lives many more healthy years. Wish ko lang sa iyo parati, mas malusog na pangangatawan at mas marami pang kaarawan dumating sa buhay mo. At lalo na, more wealth to come. Pero marami ka na yan ipamahagi mo na lang sa amin. Nina, Bobby, kayo punong abala ngayon dyan. Pero sabihan mo rin yung mga kalahi natin, alalay lang ang mga balot dito, balot dun later on, okay? I love you all.
Marami ng blessings si Aling Larry. More blessings pa. Ayun! Para maambulan kami. Yung ambon pala ang habol. Hilaria Resurrection, isang happy 80th birthday sa inyo mula sa amin ni Councilor Alfred Vargas. Happy birthday, Mama La! Happy birthday! Happy birthday!